Well, para sa akin, Jade, kasi ang issue ng impeachment at saka itong sinasabing Constituent Assembly, medyo pagka binabasa ko, tinitingnan, medyo mahirap eh. Kasi ang kailangan mo dyan, two-thirds vote. Doon sa impeachment, two-thirds. Pagdating din sa pagka nagkaroon ka ng Constituent Assembly, kailangan mo ng two-thirds ng Senado. Sa aking pananaw, medyo mahirap yung two-thirds na habulin o yung ganong kalaking numero. Yung nangyari kahapon doon sa Senado, Sir Mike, at syempre, ang dami pong nagulat at syempre nabulaga din matapos nga yung mga pahayag ni Senator Amy Marcos patungkol nga doon sa plano, itong planong Chatcha o itong charter change, pagpapalit po o pagbabago ng ating saligang batas. Ano ho ang inyong masasabi dito? Although ito'y itinanggi mismo ng mga nasa minorya ng Senado kahapon. Yes, Jade. Actually, hindi ko naman nakita yung kabuang pangyayari dahil nandun din ako sa DOJ. Nagkaroon din kami ng pagpresenta ng counter affidavit namin sa mga kasong na isampa sa amin kasama ang mga sundalo, yung 18 sundalo na nakasuhan. Pero ang maganda doon sa naging resulta doon sa Senado mismo, ay nagkaisa sila na talagang hindi itutuloy ang anumang pagpapalit ng konstitusyon na batay doon sa isiniwalat ni Senator Amy Marcos. Opo, kaya maraming duda, kaya patuloy na umuugong yung mga usap-usapan ngang magkaroon ng panibagong kudita na naman dyan sa Senado at may kinalaman yung issue na yan, Sir Mike, at kayo ho'y naniniwala doon sa mga ganyan pong mga haka-haka? Well, para sa akin, Jade, kasi ang issue ng impeachment at saka itong sinasabing Constituent Assembly, medyo pagka binabasa ko, tinitingnan, medyo mahirap eh. Kasi ang kailangan mo dyan, two-thirds vote. Doon sa impeachment, two-thirds. Pagdating din sa pagka nagkaroon ka ng Constituent Assembly, kailangan mo ng two-thirds ng Senado. Sa aking pananaw, medyo mahirap yung two-thirds na habulin o yung ganong kalaking numero. Pero mas ano ko pa dyan, patuloy na dapat nating bantayan at tulungan ng Senado ay doon sa Blue Ribbon Senate Committee hearings. Kasi yan ang importante sa lahat eh. Matagal na to, halos mag-iisang taon na naghahanap ng tao kung ano ba talaga yung nangyaring nakawan. Sino ba talaga ang involved? Asa na ba yung pera? Yung pondo na may balik para sa bayan? Ito tingin ko yung mas malaking issue tungkol dito sa atin sa Senado, yung Blue Ribbon Committee hearing. Kaya maganda yan, nabunan nila yan. At kasabay ng impeachment hearings, kasi ganyan naman ang Senado pwedeng magkaroon ng ibang hearings na maaaring gawin na sa ibang araw, makita talaga natin ang katotohanan tungkol dito. Siyempre, hindi natin may alis, kailangan pa rin nating itong krisis na ating kinakaharap, may mga iba pa rin komite na kailangan magpatuloy na isasagawa ng pagsasaayos sa polisiya na maayos nating harapin ang krisis na kinakaharap natin ngayon. Pero para sa akin napaka-importante ng Blue Ribbon Committee hearings. Opo. At naitalaga na nga bilang kabilang sa Vice Chairperson si Senator Marcoleta at kasama ngayon si Senator Jingoy Estrada at sa ilalim din ng Chairperson na si Senator Pia Cayetano. Sir Mike, ano hong masasabi ninyo sa komposisyon ngayon ng bagong Blue Ribbon Committee? Ako, walang problema eh. Kahit na si Senator Pia yung pumalit na tagapamuno ng Blue Ribbon Committee, ang importante lang naman is patawag talaga yung mga nagsasalita. Patawag talaga kung ano yung at malaman ng taong bayan kung anong katotohanan. Kasi binuo yung ICI, walang nangyari. Yung Blue Ribbon Committee hearings noon, puro bitin. Pagka may mga sinabing tao, hindi papatawag. Kaya galit pa rin ang tao hanggang ngayon eh. Siyempre, nawala, trilyong piso, mahigit sa 1 trilyon. Pagkatapos parang bang walang nangyari, di ba? Yung 18 Marines, hindi pinatawag. Yung kay Gutesa, kailangan ipagpatuloy yung hearing na ginamit na rin naman dun sa ombudsman. Yung kaso niya laban kay Speaker Martin Romualdez. Si Speaker Martin Romualdez mismo, kailangan ipatawag at malaman ang katotohanan. Yung mga salita ni Saldico,
tingin ko isang bagay na kailangan mabigyan din ng puwang sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Marami pa siyang dapat sabihin at marami pang dapat itanong sa kanya tungkol sa nalalaman niya sa budget. Pagkatapos yung binabanggit ni Senator Marcoleta, yung kay mismo sa talumpati ni Senator Ping, si E.S. Bersamin, Adrian Bersamin, Traigib Ulaybar, si Secretary Pangandaman, si Secretary Manny Bonoan. Ito yung mga taong hindi medyo na ilinaw yung talagang ano bang ginawa nila at ano ba nangyari sa pera. Yan nga din nasabi kahapon ni Senator Marcoleta sa kanyang talumpati, Sir Mike, na kung bakit nagkakaganito yung Senado ngayon. Isa na nga itong hindi maituloy-tuloy na investigasyon ng flood control scandal, sabi pa nga niya. Kaya nagkakagulo. Kaya ito lahat ay sa tingin mo rin ay may kinalaman kung bakit patuloy na umuugong yung pagpapalit ng liderato sa Senado. Yes, katunayan kung titingnan mo yung kwento dyan sa Blue Ribbon Committee, nung ipinresenta si Vizcaya o bago pa ata ipinresenta, basta yung araw na yun, nagpalitan ka agad kasi maraming itinuro ka agad si Vizcaya. Tapos huminto ka agad at nagpalitan ng tagapamulo ng Blue Ribbon Committee hearing. Tapos, ang tagal na awan yan. Diba? Hanggang sa ngayon, yung partial report. Yan talaga ang malaking bagay na talagang nakaka-apekto sa liderato ng Senate. Isipin nyo, kahit na hindi magbago ang Senate majority, hindi nila makukuha ang numero para magkaroon ng impeachment. Yan ay 16 na boto. Hindi nila makukuha yon. Kahit na hindi nagbago ang liderato ng Senado, hindi nila mabubuo ang 2/3 o 16 para magpatawag ng isang constituent assembly. Pero yung simple majority, pwede mong palitan ang Senate Blue Ribbon Committee chairmanship. At kahit pa kakasuhan itong mga ilang senador, lalo na itong halos lahat atang nasa majority ngayon sa Senado, Sir Mike, ay hindi po yan makakaapekto din sa resulta ng impeachment at bagay yung conviction sa laban nga sa kay Vice President Sara Duterte? Tama. Kasi ang mangyaring composition mo pa rin is 24 eh. Bagamat nagkaroon sila ng kaso, 24 pa rin sila. Naalala nyo noon si Senator De Lima. Nung siya'y makulong, pinapabayaan pa rin siyang magbigay pa nga ng pananalita o boto sa Senado. So yan naman pwedeng payagan pa rin ng Senado. Pero yung sa impeachment mismo, yung Blue Ribbon Committee mismo, kasi physical presence ang liderato na inihingi nila sa pagboto. Yan yung medyo may problema. Kaya nga si Senator Bato na puwersang pumunta ng Senado dahil nga kinakailangan ng boto niya para talagang makatulong sa pagpapalit ng komposisyon ng Senado. Opo. Sa tingin mo, gaano yan kadali na lang, Sir Mike, considering mismong si Senator Amy Marcos, bago nga yung naging session kahapon, may pahayag na sa Facebook na nananawagan kay Senate President Alan Peter Cayetano na buksan na muli itong Blue Ribbon Committee. Patawag na. Kabilang yung nabanggit po ninyo, yung 18 Marines, mga Bersamin at iba pa na may kinalaman po dito. Tingin ko kailangan mabilis na may patawag yan kasi importante na madinig sila kaagad, madinig ang mga taong tumalagay officially on record at madinig ng taong bayan higit sa lahat. No? Ano ba talaga yung mga nalalaman nila? Ano ba yung mga sinasabi nila? Ito'y critical na malaman ng taong bayan. Kaya immediately yan dapat para kung ano man yung pangamba o kung ano man yung takot na dyan sa Blue Ribbon Committee, para bang nasabi na, tapos na, di ba? Para wag na talagang umabot sa kaguluhan pa itong mga nangyayari. Opo. Sir Mike, yung 18 Marines ba, batay po sa inyong nalalaman ngayon, ay nadagdagan pa ba? Baga marami pang gustong magsalita din? Hindi na ako sa aking palagay, oo, pero hindi ako makapagsalita ng detalye dyan dahil hindi ako mismo. Ang katulad nung nangyari doon sa 18 Marines, hindi naman ako ang kausap na direkta. Nalaman ko lang yan nung bago mag-December of last year. Bago
2 months ago siguro, 3 months ago, na yan talaga may mga pag-uusap ng mga iba pang sundalo na magsasalita. Opo. Bago ko lang ipasa kay Partner Admar, Sir Mike, ang ombudsman humihiling ngayon ang hold departure order laban kay Senator Marcoleta at maging sa inyo. Anong inyong reaksyon dito? Una sa lahat, hindi naman ako babiyahe, so hindi naman nila kailangan yung hold departure. Pangalawa, yung kaso nila, hindi ko alam paano nila nagawa yung pilipit na yun, ano? Na yung contribution naging plunder, wala ka namang kapalit na hinihingi, hindi naman nakaw. Hindi pera ng gobyerno yun na ninakaw. At yung indirect bribery nga, wala ka namang kapalit na hinihingi. Sabi ko nga kung meron man akong hininging bagay kay Senator Marcoleta, yung pagkain ko ng hopya doon sa kanyang opisina. Pero bukod doon, hindi ko makita talaga paano nilang nadikit-dikit yung kwentong yun at ilabas ang plunder laban kay Senator Marcoleta na yun, damay din kami.